Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday. Grabe, ayun na nga ba sinasabi natin mga lodi, no? So meron na kahapon na nagpaalala tayo sa mga may scam diyan, no? Hindi lang sa Pi, sa buong crypto dahil bull market po ngayon, medyo dadami, no? Yung mga mangi-scam ngayon, mga may phishing site. Yung, alam niyo na yan, mga modus mga lodi, no? So may nag-PM kasi sa akin mga idol. No, ano ko na lang hindi ko na lang siya ipakilala. Kasi baka matrash talk no. So ito mga idol no, nag-chat sa akin dito. Sabi dito, Boss Jeb, sabi pala dito, Dear Ma'am Charo. Ginawa tayo si Ma'am Charo Baka pwede po pa-help naman, na biktima kasi ako ng mga bumibili ng Picoin sa FB. Nabigay ko na yung 274 pieces na Picoin ko. Tapos bigla akong binlock sa FB. Grabe talaga, pinaghirapan ko pa naman yun. Sana inantay ko na lang yung listing sa Bitgate. Tama nga, inantay mo na lang. Pinakinabangan ko pa sana. Tagal ko pa naman inipon yun. Grabe, lesson learned sa akin. Masakit pala. Ayan. Alam ko naman na wala na din pag-asa mabalik sa akin yun. Shinare ko na lang din sa'yo para maging aware ang madami. Salamat Boss Jeb, lagi ako nanonood sa'yo. Tuloy-tuloy lang para sa ating mga XRP Army. Nagmamahal. XRP ka pala mababawi mo yan, idol, no? So ito mga idol anuhin lang natin to si Boss, no? So alam nyo mga lodi, ngayon lalo na sa Facebook, madami nang dyan, nagpo-post, I buy ganito, I buy Pi sa ganitong presyo. Kung tutuusin, maraming speculation kung magkano yung presyo ng Pi na darating. Pero walang kasiguraduhan yan. Mga lodi, kahit na ano pang pag-aaral mo dyan, di mo alam kung anong presyo ang ilalabas nila sa February 20, mga lods. No? Halimbawa, binenta mo siya ng 50. Kasi parehas parehas kayong tatamaan yan yung bumili at yung nagbenta. Kunyari kayo nagbebenta, binenta mo ng 50 pesos isang Pi, tapos lumabas yung presyo 100 pesos pala, di talo ka. So ganun din, vice versa. Kunyari binili mo yung Pi 50 pesos isa, tapos lumabas yung Pi 5 piso lang pala yung Pi, di talo ka. 'Di ba? So ang mas safe gawin ngayon mga idol, isintayin na lang natin. No, hintayin niyo na lang yung presyong ilalabas nila kung magkano ba. Mga idol, huwag na kayo mainip, ilang araw na lang, 2 days na lang. 2 days na lang po, mga lodi. Diba? Hintayin nyo na. Naghintay nga kayo ng ilang taon. Nang pagmamine, halos mga 4 years. 5 years. Hinintayin nyo. Para magkaroon ng, para magkaroon ng halaga. Yung Picoin, tas ngayon, 2 days na lang, di nyo pa maintay. Babaka sakali pa kayo sa mga ganyan na nagbebenta sa mga online o bumibili online mga idol. So, anuhin nyo na lang mga lodi, hintayin nyo na lang, no? So, ito, yung Binance mga lodi, no, nagparamdam na sila, sabi nga ni Boss KGX nung video niya. We want to hear from you. Ayan. Should Pi be launched on Binance both now on Binance Square, and ito yung link kung saan ka magbo-vote, no? Ito yung link, no? Pero ako mga lodi, ang tingin ko dito, ilalagay nila yan. No? Ililist nila yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kikita sila diyan, kikita sila sa mga transaction fee. Kasi alam nila na napakadaming membro o napakadaming pwedeng mag-trade ng Pi sa crypto exchange, no, nila. 'Di ba? Ganun din yan At isipin niyo yung post dito ng Pi Network mismo, core team. So ito yung mga abot, no? Ito yung mga abot ng mga siguro mga nagmamay ng Pi na nadidetect nila kung saan, di ba? So, ayan, ang dami niya, no? Di ba? Sa tingin mo yung Binance papalampasin nila yan na, marami yun, millions yung mga member nito. Di ba? So, ililist nila yan. At alam nyo naman, mga lodi, once na malist na sa Binance yung isang token, isa yan sa mga reason kung ba't tumataas yung token. Kahit anong token na nililist sa Binance. Kasi, Binance, isa sa, number 1, pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo yan. Mga idol, hindi lang sa Asia. No, sa buong mundo, Binance ang pinakamalaking crypto exchange, mga lods. No, so, imposibleng hindi nila ilist tong Pi Network na to,
mga idol, no? So, ayun yung ano ko diyan, ha. Ayun yung thoughts ko diyan. Kasi syempre, isipin mo, ang laki nakikitain nila diyan sa mga gas fee. 'Di ba? Kung malaki yung ipipresyo ng pie, sa tingin ko, marami magbebenta. Sana lang magkaroon ng futures trading, no? Para pwede tayo mag-trade, pwede tayo mag-short or mag-long sa Pi Network o sa Pi Coins pala. 'Di ba? So sa BitGet sana magkaroon ng ano. Pero usually kasi paglabas pa lang wala pang futures yun eh. Wala pa siya sa futures trading. So ang pwede mong gawin diyan kapag kaganyan is mag-spot trading ka ngayon, no? Kapag biglang bumuhos yung pababa niyan, kunyari nilabas yung presyo, tapos nag-drop kasi marami nagbenta, pwede kang bumili sa ilalim niyan, no? Saka hintayin mo yung pag-angat. Ganun yung diskarte kapag bago yung mga coins, no? So diskarte nyo kung paano gagawin nyo, pero sa akin payo lang sa mga bumibili o gusto magbenta ng Picoin, hintayin nyo na lang mga idol. At kung gusto nyo magkaroon ng crypto exchange sa Picoin na BitGet, andyan yung link natin ng BitGet, no? Para once na lumabas pa lang yung Picoin sa BitGet, pwede nyo na i-trade, pwede na kayo magbenta kung gusto nyo. 'Di ba? Andyan yung link natin ng BitGet sa description, register na kayo, pwede pa kayo kumbaga makasali sa Telegram namin nila Boss KGX, no? So ayun yung ano natin dito sa Pi, mga idol, no? So ayun, no? At ito, nabasa ko to tungkol din to sa ano, nakita ko tong post na to eh. Kaya lang natawag yung attention ko dito sa nag-comment. Kasi ganito yung sa akin eh. Ayan, no, number 9. Ganito yung sa akin, wala akong ganito eh. Sabi niya rito, how can I migrate my Pi to my wallet? Show me Pi Core Team. Will I get it before February 20? Don't left us behind, sabi dito, no? So, tinignan ko yung mga comments sa kanya. And ito yung talagang ito kasi yung lagi ko na nakikita pag nagtatanong din ako. Sabi dito, you don't have anything to worry about since you are already in the queue at stage 9. You will definitely be migrated. This means you have completed the steps 1 to 8. Siyempre, stage 9 na nga eh. Please ensure you don't allow your wallet get compromised. If you know you have shared your passphrase, I advise you. No? So, ayan Kasi marami rin, kunyari, ito, tulad niyan. May mga magtatanong, paano to? Na-stuck ako dito, tapos may mag-PPM sa inyo. Alam mo ba yung seed phrase mo? Bigay mo sa akin para ayusin natin. Oh, boom, scam ka na agad. Nakuha na agad sa'yo yung account mo kasi binigay mo yung seed phrase mo. Diba? So, mag-ingat na lang. So, tulad nito, hintayin na lang daw. Hintayin na lang natin. Kasi marami rin nagsasabi na na may mga diskarte sila, login, logout, change password. Sinubukan ko na yung mga ganun. Wala pa rin yun, mga lods. No? So, sa tingin ko, hintayin na lang talaga yung may mga ganito sa number na. Grabe, ang dami niyang 7,353. O, diba? Ang dami niyang Pi. Hindi natin alam kung ilan yung mag-migrated dyan. Ha? So, ayun mga Lodi. Mag-ingat na lang kayo, mga idol, no? Sa mga, ayan, dito kay, yan, sa kanya. Hindi ko na banggitin yung pangalan. So, ayan. So, ito para sa akin, good news to yung sa Binance, no? Sa mga Pi Army. Ano ba tawag sa inyo? Ano ba tawag sa atin? Pi Army, Pi Maxi. Ayan, good news to. Once na mali sa Binance to, may malaki yung chance na magpampa yung presyo ng Pi coins, no? Depende na lang yan. Pag labas, bigla nagbentahan na, di yari na. No? Pero kung may tiwala kayo sa Pi, kasi nga, syempre, isipin nyo ilang taon yung hinintayan. Tsaka sa tingin ko, hindi naman lahat makakapagbenta kasi yung iba nakalak eh. Di ba? Marami nagko-comment sa akin sa comment section, boss, yung sa akin nakalak pa hanggang 2027, hanggang 2030 pa. Di ba? Sana mataas pa yung Pi ng mga oras na yon. Sa tingin ko naman, kapag ganun katagal, malamang medyo tumaas yung Pi nun. Depende na lang sa magiging plano ng developers ng Pi Network, mga idol, no? So, ayun, no? Siguro sa tingin ko rin, may mga magbebenta, pero yung iba kasi hindi sila makapagbenta dahil nakalak pa yung mga coins nila. Diba? So, ganun. Tayo na lang natin. Speaking of Binance, si CZ, no? May mga kumakalat daw, no, na
na chismis na binibenta daw yung Binance, mga idol, no? Hindi daw po binibenta, sabi ni CZ, no? Marami raw akong makalat na, ayan, some lawless perceived competitor in Asia fudding about Binance for sale, no? As a shareholder, Binance is not for sale. So, ayun, mga idol, no? So, ang daming gusto. Kung bibili mo yung Binance na, napakamahal niyan. Mas mahal pa sa, ano yan, sa X o sa Twitter. Mga, ayun, sabi nga dito, 4 trillion. So, ayan ha. Tapos, ayan pa, ito pa kay ZZ pa din to. ZZ pledge, no, mga ano ngayon, kumbaga, nasa mainstream si ZZ ZZ pledge 150 BNB or $100,000 to support Argentine students hit by the Libra token collapse. So alam niyo na itong nangyari sa Libra token, no, yung pinromote ng kanilang presidente and then nag-rug pull. Mga idol, no? Meron tayong malupit na news diyan tungkol diyan, mga lodi. No, so ayan may nag-pledge si ZZ na tutulungan niya o magbibigay siya ng 150 BNB or 100,000 pesos sa mga student na tinamaan ng lintik ng Libra, mga lodi, no? So ito na, no? Ito na yung Libra. Sabi dito, mga idol, yung Libra daw was created by the same team behind Melania, no? And other short-lived coin. So ano to, mga lodi, issue to, no, na Melania, yung gumawa ng Melania, alam niyo naman yung nangyari sa Melania, talagang laglag din yun. Ayun din daw yung gumawa ng Libra, mga idol. So kung totoo to, dapat yung mga tao na yan, mga lodi, is managot yan. Diba? Ito ata yun, yo. Kasi meron ako nakitang interview dito na mangyak-ngyak siya eh. So hindi ko na ano. Ito ata yun, mga idol, no? Tapos, ito yung nakakatawa mga lodi. Yung presidente mismo, no, si Javier Milei, sabi niya, hindi niya daw pinromote yung crypto na Libra. No, I didn't promote it. Shinare niya lang daw. Shinare niya lang. O nga naman. Wala naman. Hindi niya naman sinabi na bumili kayo, shinare niya lang eh. Oh, ito, maganda to. Boy, presidente ka, boy. Di ba? Siyempre, pag presidente ka, lahat ng gagawin mo, lahat ng kilos mo, bantay ng tao yan. Mag-iingat ka sa mga galaw mo. Kasi, hindi ka naman makatulad namin mga content creator lang eh. Pag gumalaw ka, susundan ng mga tao yan. So, ayun, nagdahilan pa si Idol eh. Nag-reason out pa siya eh. Sabi niya, hindi ko naman pinromote to. Inano ko lang naman, shinare ko lang naman, grabe naman kayo sa akin. Sabi niya. So, tapos ito na. Ito medyo hindi ko alam kung makaka-apekto to o good news o bad news yung mangyayari sa atin dito. Pero yung FTX payment will start tomorrow. $18 billion will flow into the Bitcoin and altcoins. This is massive. So hindi kasi alam niyo naman yung FTX, 'di ba, na bankrupt yung FTX, nag-lock yung mga pera doon. So ngayon babayaran na nila yung mga naipit doon, mga lodi. So 18 billion po, no? So hindi natin alam kung sila is iti-take profit na nila yung ibabayad sa kanila o ibabalik nila sa crypto space. Pwedeng bumili ulit sila kasi alam nila, uy, bull market niyan, bili tayo ngayon, ganyan. Pwedeng ganun. Pero pwede rin na ayoko na sa crypto, kunin ko na to. Di ba? Ganun. Pwede rin ganun eh. Di ba? So hindi natin sure kung ano yung once na ibalik nila to sa crypto space, good news yun. Kasi magpo-flow nga naman ng malaking pera. No, pero kung iti-take profit nila to, medyo to. Kasi alam ko payat yung bigay dito, hindi naman Hindi naman tama. So payat pala yung ibibigay dito, hindi crypto. Mga lodi, no. So isa lang pala magiging epekto nito, magiging good news pala to. Kasi pag binigay ng payat to, mga idol, nasa kanila na yun kung ibabalik na sa crypto o gagasin na nila sa buhay nila. No? So, ano pala to? Good news pala to, mga lodi. Kasi hindi pala crypto yung ibabayad sa kanila. Naalala ko, fiat pala yung ibabayad sa kanila. No? So, mukhang mukhang very, very interesting news to. No? Kung ibabalik nila yan sa crypto world,
Good news yan. Ano kayang bibili nila mga coins, no? Kasi syempre, nagpump na yung mga ibang coins eh. Hahanap sila ng mga medyo lalaki pa yung profit nila. Bibili kaya sila ng pie? Paglabas sa 20, mga idol. Na? Tas eto naman, good news naman to sa Ronin. My recommendation for bidders who are thinking about deploying on Ronin Network is to just do it, mga idol, no? So marami kasi sabi kasi dito ni Gihos, marami raw nag-doubt, no? O maraming nagme-message sa kanya kung paano mag-build sa Ronin. Ito daw yung mga few questions, no? Yung mga common questions sa kanya. How can I list an NFT on Mabis Market? How can I deploy a smart contract? Where can I apply for a grant? So, ayan yung mga tanong sa kanya, mga Lodi, no? So, alam nyo, mga Lodi, etong ating Ronin Network, may possibility na may mga magagandang games talaga na pumasok dito. No, alam nyo na ang inihintay nga natin dito, ako yung sabi ko ilang beses ko sinasabi yun eh. Yung parang ML type na games na under ng Ronin, which is mukhang meron na ata, mga Lodi, no? Hindi pa malinaw. Alam ko parang meron na tayong nakitang gano'n na sa Ronin. Pero mas maganda kung talagang andyan na shots, malalaro na natin. Tapos yung isa, yung first-person shooter, parang Counter-Strike. Di ba? Mga ganun. Maganda din yun, mga Lodi. Pero meron na din tayo nakita nun. Pero yung sa kanya is parang parang Fortnite, no? Parang Fortnite yung isa. So, okay din yun, mga Lodi. Tapos, gusto ko rin yung mga tower defense type na game, no? Ayun yung mga gusto nating makita dito sa Ronin. So, sana magtagumpay yung mga builders dito sa ating Ronin Network, mga Lodi. At eto na, si Michael Saylor, no? Nagbigay siya ng 21 utos. Hindi, rules pala. 21 rules of Bitcoin. Grabe naman si Michael Saylor, mga idol. Number 1, those who understand buy Bitcoin. Ayan na. Sa lahat ng nakakaintindi ng Bitcoin, syempre, bibili ka niyan, mga Lodi, no? Those who don't criticize Bitcoin, no? Sa mga hindi nakakaintindi, no? Syempre, alam nyo ilang taon, no? Na sinasabihan yung Bitcoin na Bitcoin is dead, Bitcoin is scam. Syempre, hindi nila naiintindihan yung Bitcoin pagka ganun. Everyone is against Bitcoin before they are for it, no? So, parang sinasabi niya dito, parang maraming galit hanggang biglang na-realize nila. Pinanood ko yung dito ni George, no? Si George, kaya niyo ba si George? Si Cryptozaras, mga idol. Ito si George, oh. So, binasa niya rin niyang andito yun yan. So, binasa niya din yan. So, pares lang kami, mga Lods, no? Merong mga bagay na sang-ayon, merong bagay na hindi sang-ayon, mga Lods, no? Parang ito, number 5. Medyo hindi ako dyan eh. Yan. Basta lahat yan, mga Lods, no? Medyo may lang tayo. Yung iba, okay. Yung iba, sakto lang. Marami nagko-comment dito, dahil wala daw akong Bitcoin, galit ako sa Bitcoin. Parang, ibig sabihin, pag ganun yung comment nyo, ngayon lang kayo nanood sa akin. No, hindi nyo alam yung mga news natin ng mga nakaraan, mga Lodi. Diba? Tapos, ito naman. Bitcoin is the first digital currency, sabi ni David Sachs, mga idol, no? It is an excellent store of value. So, ayun nga yung talagang sabi nga natin, hindi siya competitor ng dollar, no? Parang ang competitor niya is gold. Kasi nga, store of value yung Bitcoin. Speaking of gold, kahapon nag-news tayo, may mga nag-correct sa atin na hindi na back ng dollar, yung gold yung dollar. Which is tama, mga idol, no? So, kaya nga sinabi ko nung bandang huli doon, na panoorin nyo si Vincent kasi siya yung mas may alam doon. Siya yung makapagpaliwanag. Literal, mga Lodi, 4 days ata o 3 days ago. Alam ko Valentine's yun eh. Ilan yun? 4 days. Napanood ko kasi yung history ng money. No? Kaya doon yun, yung mga unang panahon kasi,
back ng gold yung dollar, no? So doon ako nagbase. So binago na pala, hindi natin alam. Sorry mga idol, no? So marami nag-correct sa atin, yung iba galit eh. Yung mga tao yan. Masyadong galit eh, no? Mga entitled eh. Abangers. Mga bangers kayo ha. Pag nagkakamali ako ha. Mga bangers kayo ha. Kaya nga ano ako dun eh. Hindi ko kasi 40 yun eh. Kaya nga sinabi ko, panoorin niyo si Vincent Scott, di ba sabi ko? Kasi siya yung makakapag-explain ng malupit dyan. Ayan yung sinabi ko. For my defense lang. In my defense, sinabi ko yun. Idol, no? So, ayun. Sorry, mali tayo dun, ha? Ito, malupit din to. Ito na naman. So, nirepost to ni Elon Musk. Doge is seeking help for the public. Please, ito kasi yun, mga Lodi, no? Kasi gusto nilang imbestigahan yung SEC, which is yung Securities and Exchange Commission. Yung mga kinasuhan ng SEC, mga idol, kaya sabi dito ng Doge, please DM this account with insight on finding and fixing waste, fraud, and abuse relating to the SEC, no? So, kung papansinin nyo dito, mga Lodi, pag pinuntahan nyo yung post mismo nung etong Doge SEC, makikita nyo lahat ng mga ano dito is puro sa Ripple, no? Kasi maraming may kaso diyan, mga Lodi, no? Coinbase, Binance, ayan din yung mga kinasuhan ng SEC. So, marami dito, puro sinasabi, ayan, SEC versus Ripple case, tapusin na, no? O ayan, SEC, Billman, o XRP Unleashed, so ayan, puro ganun yung sinasabi nila, mga idol, no? Pinapaayos na yung sa SEC. Once na maayos yan, mga idol, sabi ko nga sa inyo, isa magiging malaking catalyst ng XRP, no? Yung pag-settle ng kaso sa SEC, kasi once na ma-settle yan, for sure, sunod na dyan, aprobahan lahat ng ETF ng XRP. No, yun yung aking ano dyan. Doon na natin mararamdaman yan. So sa ngayon, meron pa kayong mga chance para mag-acquire. No? Pero do your own research, ha. I'm not a financial advisor. Di ba? Invest what you can afford to lose. So, ganun yung lagi sinasabi ng mga content creator. Parang talagang ano eh, no? Gusto mong may afford to lose ka na pera, yun, na mawala. Ako wala akong afford to lose eh. Lahat yan gusto kong magtagumpay eh. No, pero ayun ha. No, sa akin ito, once na maumpisa na to ng Doge, mga Lodi, dahil imbestigahan na nila yan, malamang magkakaroon ito pala yung sunod diyan na news. No, ito kaya no. So, Ripple case is coming to an end, no? Ayun yung sinabi dito. And then ito yun. Dahil nga inutos na yun ni Elon on ng Doge, all cases not including fraud. So walang fraud sa Ripple, so malamang madadrop na. Ito sabi dito. That doesn't mean, ito pala yung sa bandang ulit. Change is underway at the SEC and the 60 days stay in the Binance case, o yung sa Binance, could be a precursor to settlement and potentially bodes well for the Coinbase and Ripple cases. O mga idol, no? So once na ma-drop na yan, sa hinihintay natin, mga Lodi. So kailangan nating mag-acquire muna ngayon. DCA lang muna tayo, mga Lods, no? At mamaya, bago tayo mag-ibang news, ano ba sunod na news natin? Ito pala, sa XRP na yung sunod na news natin. Bago tayo mag-XRP news, nakita ko lang to. Itong polling wedge or bull plug. Ayun yung inisip ko dito eh. No, so alam na natin 'yan, no, yung susunod dito, mga Lods, no. Kung ma-reject dito, tamaan yung ating resistance dito. Asahan na natin na baka mag-drop yan hanggang pwede pa siya umabot ng 1 point something, no? Bumaba siya ng 1 point something. Kung susunod na bangga niya rito, ma-reject siya, pwede siyang umabot pa ng under $2, mga idol, no? Pero itong plug na to, ano to eh, 1 hour lang kasi to. Sa 1 day ata, pasok din to eh. So, asahan na natin yan kung sakali, no? Sarap bumili dito sa mga under $1, mga Lods, no? Alam nyo na yan, mga idol, no? So, sarap. Ganda ng ating
chart, mga lods, no? Bullish to para sa akin, mga lods. So, ayan na, punta na tayo dito sa ating XRP News. Whales bought 60 million XRP in the last 24 hours, mga idol, no? Kung lahat nagpa-panic sell, merong whales na bumili ng $6 million. 6 million XRP in the past 24 hours, mga idol. So, nagkakalaga na nga niyan, nasa $150 million or 9 trillion pesos. Ata, no? Ayun ata yan eh. Mga lods, chinik natin kanina yan eh. Grabe yun, no? 9 trillion. Grabe. O $150, $157 ata yung tingin ko kanina dun eh. So, kung lahat kayo nagpapanik, sila bumibili. Anong meron? Anong alam nila na hindi natin alam, mga idol, no? So, ito, ang pinakamatinding post ni Brad Garlinghouse. Walk away from an action-packed day in DC yesterday with the feeling that there is finally an incredible opportunity to advance meaningful bipartisan legislation that establishes clear, constructive, and pro-innovation regulatory framework for crypto. Pansin nyo, mga idol, ito sa akin lang to ha. Si Brad Garlinghouse, XRP, halos laging nasa mainstream sila ngayon. Pero hindi sila binabanggit ni Trump, hindi sila binabanggit ni Elon Musk, hindi sila binabanggit ng mga ibang mga mainstream person, 'di ba? Hindi sila binabanggit, no? Isa lang yung ano ko doon, mga lodi, no. Ayaw nilang i-promote yung XRP. Ayaw nila kasi alam nila may mangyayaring malupit diyan. So, ganun yung naiisip ko diyan, mga. Kasi isipin niyo ha, laging nandiyan yan si Brad Garlinghouse. Secret weapon to eh. Secret weapon yan, mga idol. Pero walang bumabanggit, 'di ba? Kumbaga nasa under. Ang mga nag-hype lang yung mga syempre yung mga content creator na mayroong XRP tulad ko. Pero yung iba hindi, 'di ba? So tignan na lang natin, mga lodi, alam niyo naman yung mga trash talk sa XRP na comment sa atin, sinisave natin 'yan. Para basahin natin kapag nasa 2 digits o hindi, 2 or 3 digits ni XRP. Titingnan natin kung ano magiging reaction nila, no? XRP is in focus this week as innovators track development in the Ripple case. The SEC will hold up a close meeting on February 20, kasabay pa ng Picoins, no, mga lodi, magkakaroon ng close meeting po, no? Ang SEC sa sa Ripple, mga idol, no? So masisettle na ba ngayong month? Nako, mukhang matindi mangyayari ngayong month. February is the green to sa history, mga lodi. Bukas hanapin natin yung chart na yon. Na lahat ng month ng February lamang yung bullish. Lamang yung bullish. Siguro sa anim medyo hindi, ilan ba yun? Basta mga lamang yung green, no, sa every February, mga idol. Tapos yung mga sumunod na buwan is green pa rin. So sa February nagsisimula, kumbaga alt season nga alt season nga nag-start ng February ng mga nakaraang history, mga idol, no. So check natin kung ano pa lang naman nasa kasi wala namang 30 yung yung February. So hanggang lang tayo, 28. So meron pa tayong 1 week mahigit, mga lods, no? 10 days. Meron pa tayong 10 days para makita natin pag nag-close yung candle ng month kung green ba tayo o pula, no? Yung check natin. Ito na yung creator ng ng Bitcoin, si David Schwartz. So pakinggan lang natin to si David Schwartz. Meron siyang explain tokenization under 60 seconds. Pakinggan natin si Idol, I think if someone can't explain something in 60 seconds, they probably don't understand it. I'm David Schwartz, and this is Crypto in a Minute. Tokenization can improve efficiency by eliminating some of the problems with asset transfer and ownership. If you've ever bought a house, you know that it's very complicated to determine who owns a house. There's a lot of paperwork involved with the sale, recording the sale. There's a risk of fraud in the delivery of the payment and, of course, in being able to prove ownership of the asset. Tokenization can eliminate all those problems by using digital distributed ledgers to track the ownership of assets.
That also simplifies things like if you want to borrow against an asset, use the asset for collateral, the person who's providing you the loan can more easily determine that you own the asset, and they can make sure that you aren't borrowing from a number of different lenders. Boom. Didn't even take a minute. Nag-drop the mic pa kahit walang mic, you know. Boom. Sabi niya, mga lods, no? So, ayun si David Schwartz yan, mga lods, no? So, massive adoption XRP very soon dahil mismong sa NYC, no? Meron ng mga commercial po, no? Yung XRP o yung Ripple, mga idol. Siyempre, bullish pagka ganyan, no? Tapos, XRP is directly and indirectly connected to all banks. There is a high probability that the entire banking system will be renewed in a short period of time. So, ito yung sinabi dito ni Brad Garlinghouse. Alam naman natin kung ano yung utility ng XRP, mga idol, no? So, ang goal, ang ano nila is cross-border payment. Siyempre, yung mga bangko, napakarami nilang partner, mga idol. So, yun na yan. And then, ito medyo matindi yung news na to. Something scary is happening in China, no? Si Hu Lexi just burn. Sipin nyo, just burn 1.65 million in Ethereum and donated 5.35 million to WikiLeaks to warn the world. No? So, parang meron siyang sinabi. Ito yung sinabi niya, mga idol, no? Someone is just burn Ethereum. Ayan, sabi dito, the bosses of Kwande Investment, Fing Xin, tsaka si Xu Yushi, use brain-computer weapons to persecute all company employee and former employee. And even they themselves were controlled, mga idol, no? So, medyo malalim-lalim na issue to. Mga idol, no? Isa silang mga, brain computer weapons, tangan yun, no? So, ito yung issue sa China ngayon. Medyo ang daming may post dito. So, trending kasi to, mga idol, no? So, ito sila, no? So, papalo upan na lang natin yung news na to sa mga susunod na video natin, kung ano man meron dito. If true, the implication of these are terrifying. To be clear, this is all unverified speculation. But Hu Lexi just burned over 10% of GDP. Why would someone sacrifice millions just to spread lies? So parang sinacrifice niya yung para lang i-warn tayo o sila pala, no? A brain-computer interface and mind-reading technology advances, a new crime is emerging where even wild animals are turned into digital slave. No. And then this one, grabe to. Mga idol, no, makokontrol nila yung mga tao, tama ba yun? Using computer interface and mind-reading technology. Grabe to mga lodi. Ano kayang to? Ano kayang tawag dito, technology to na ginagawa ng China? Grabe. Grabe na yung mga nangyayari dyan, mga idol, no? So, sa crypto bubble natin, ang day na, yung tail coins natin, bumaba. So, maraming red, yung Trump, lagi naman yan. Jupiter, ayan, SHIB natin, 2%. Hours natin, so medyo ganun pa rin, no? Yung tail coins, medyo nag-positive na siya, mga idol, no? Cardano, 1.2 na, no? Positive. So, ayun. Ayun yung mga news natin ngayon, mga idol, no? So, unfortunately, anong oras na ba? 12:00, so magsusundo muna ako, mga idol, sa ating bunsikitog. So, bukas na tayo magbabasa ng comment, tsaka ang dami rin comment, mga idol, Pero, binabasa ko yan. Huwag kayong mag-alala, mga idol, na binabasa natin yan. Pero bukas babawi ako sa inyo, mga idol. Kasi once na binasa ko to, baka hindi ko na masundo si Boy WhatsApp, mga lods, Hindi ko matapos, no? So, ayan, ang dami, Ito, natuwa ako dito, 2019, yung Pi scam. Pagdating ng 2025, paano daw makapagpasa kay KYC? Ito na, para magiging Bitcoin yung Pi coin, no? Grabe na yung mga comment natin dito, mga idol, no? So, ayan, shoutout sa inyo,
Mga Lodi, comment lang kayo bukas. Yung may comment nyo ngayon, babasahin natin tomorrow. Promise yan, mga idol, no? So, kita-kits tayo bukas. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo. Mga kapatid, sana enjoy nyo yung video natin, mga idol, no? So, like and subscribe po sa ating channel. Kung gusto nyo i-share, share nyo na din. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up?